dear beloved, Boss Mike, Cervera. Pilipinas at ang buong mundo. Eto mga kababayan, ayaw ng mga DDS to. Yung bang mga kababayan si Pangulong Bongbong nagbibigay ng mensahe lagi sa ating mga Pilipino kung ano ang nangyayari, kung ano ang totoo. Ayaw nila. Kaya si Sara nainggit, mga kababayan, palay din ang pa-interview niya. Hindi naman kayang gawin ni Sara yung ginagawa ni Pangulong ganito. Si Sara, pag nagsalita mga kababayan, kailangan singlaki ng billboard yung babasahin para sabihin yung mga mensahe na i-deliver sa mga tao. Si Pangulo mga kababayan ko, nasa utak yung mga sasabihin. Hindi nasa malaking litrato. Di ba? Pangulong Bongbong. Ano po yung balita? Pasok! Mga kababayan, ang Pilipinas at ang buong mundo ay kasalukuyang nakakaranas ng epekto ng giyera sa gitnang silangan. Opo. Kapag may kaguluhan sa rehiyong iyon, Opo. gumagalaw ang presyo ng langis, Yan. gumagalaw ang presyo ng kuryente, gumagalaw ang presyo ng lahat ng bilihin. True. At least ang Pangulo, pinapaliwanag. Hindi yung magugulat na lang tayo, no? Totoo naman kailangan nating malaman at kailangan nating maintindihan kung ano ba ang kahalagahan at kung ano ang epekto ng nangyayaring kaguluhan, sigalot ng mga bansang nag-aaway, naggegera ngayon. Ganun po yun, mga kababayan ko. Tuloy. Dahil sa kaguluhang ito, Mm. naapektuhan ang pagdaan ng mga barkong nagdadala ng langis sa Yan. Strait of Hormuz, Mm. isa sa pinakamahalagang daanan ng langis sa buong mundo. Kapag Okay. nagkaroon ng problema sa daanang ito, Mm. naapektuhan ang supply ng langis at tumataas ang presyo nito sa buong mundo. Okay. Hindi lamang dito sa Pilipinas. Sa susunod na linggo, inaasahan ang pagtaas ng presyo ng petrolyo. Tinatayang tataas ang presyo ng gasolina ng 748 pesos kada litro, diesel ng 1728 pesos at kerosene ng 32-35 na piso. Syempre mga kababayan ko, alam nyo naman yung mga DDS, sina na naman kay Pangulo. Sasabihin ng mga DDS, ay, kasalanan niya ni BBM. Ay, sabi nga nila, hindi sana nagkagera kung si Duterte ang presidente. Sabi ng mga DDS, mga kababayan ko, hindi sana nagkagera kung naagaw ni Sara ang pagiging presidente. Grabe, mga kababayan, anong klaseng kabubuan, Antindi, matindi ang mga sapak ng mga DDS. Kaya nga mga kababayan, hiyang-hiya na yung mga yung pong mga tao, yung ibang mga DDS, hiyang-hiya sila na sabihin na DDS sila. Sabihin ba naman kung naagaw daw kung napalitan daw si Pangulong Bongbong ni Sara Duterte, wala sanang gera. Antindi, Antindi, naisip pa nila yon. Mr. President, tuloy lang. Linaw sa atin ang tanong ng maraming Pilipino ngayon, ano ang gagawin ng pamahalaan? Naghahanda na po tayo. Una, nakikipag-ugnayan na tayo sa Kongreso upang mapagkalooban ang Pangulo ng pansamantalang kapangyarihan upang bawasan ang excise tax sa mga produktong petrolyo kung papalo ito sa $80 kada barrel. Kita nyo mga kababayan ko, may plano na ang Pangulo. Yung excise tax na pinapataw po sa mga krudo, sa mga langis na inaangkat natin, mga kababayan ko, tatanggalin ni Pangulo. Aba, nainggit din si Sara. Alam nyo naman yung kanya, mga kababayan ko. Bilang tulong daw, wala daw muna silang motorcade. Sara, hindi na naisip mo. Hindi daw muna sila magra-rally. Hindi muna daw sila magmo-motorcade. Putik, Sara, antindi, Grabe, Ito, mga kababayan ko, ay suhestyon ni Kiko Pangilinan. At syempre, ang Pangulo nakikinig naman yan. Kung may sense yung sinasabi nyo.
Eh yung kay Sara, wala munang motorcade. Ang isip ni Sara, pang-elementary. Ano? Pang-elementary yung isip ni Sara. Oo. Di ba? Parang ganito mga kababayan. Oo. Sabi, ang taba mo na, Sara. Talaga ba? Mataba na ako. O sige, hindi na muna ako magmi-midnight snack. Ganun. Ganun kababaw si Sara. Imbis na sabihin, mga kababayan, magda-diet na ako at mag-e-exercise lagi. Magre-regular exercise na ako. Hindi hoy. Di ba? Ganun kababaw si Sara. Tuloy, Mr. President. Kinakausap na natin ang Kongreso upang amyendahan ang Biofuels Act of 2006 upang magamit natin ang mas murang bioethanol para sa pagbababa ng presyo ng gasolina. Kita nyo, may plano ho ang Pangulo. Sara, yung sinisiraan mo, napakatalino. Hindi ka ba nahihiya niyan? Habang kwento ka ng kwento ng kasiraan ni Pangulong Bongbong, ito, nagdi-deliver ng mga plano para sa ating mga Pilipino, para sa bansang ito. Dahil sa kaguluhan diyan sa Middle East. Pero ikaw ano? Anong alam mo? Motorcade, titigil mo? Yun lang yung solusyon ni Sara Duterte nyo? Hindi, no, mga kababayan ko? Oo, nainggit eh. Nainggit si Sara, kaya ang kanya, titigil muna natin ang mga motorcade. Bubo talaga, mga kababayan, bubo. Ikatlo, ilalabas natin sa lalong madaling panahon ang fuel subsidy Aha. at cash transfer para sa mga apektadong sektor. Yan, kita nyo, apektadong sektor, kasama ho dyan, mga kababayan, yung pong mga siguro, jeepney driver, ganyan, mga kababayan. Yung madalas po na gumagamit ng mga gasolina, krudo, langis, at ano-ano pa. Ganon, Kikipagtulungan ang mga ahensya ng pamahalaan Aha. at ang mga lokal na pamahalaan upang matiyak na makarating agad ang tulong sa mga nangangailangan. Kasabay nito, patuloy na minomonitor ng pamahalaan ang presyo ng mga bilihin sa mga pamilihan upang matiyak na walang mananamantala sa sitwasyon na ito. Kita nyo, may plano si Pangulo, ano? Lahat, planado agad. Tapos, mga kababayan, singit ko lang, ganito sila bumana to. Ayan, tingnan nyo. Kaya si BBM, Kita nyo, mga kababayan, ganitong mga itsura. Yung mga ganitong itsura, mga kababayan ko, eto pa yung talagang nagsasalita at binabati ko sa Pangulo kahit marami na mga plano ang Pangulo. Mga utak, talangkang, may pekpek. Ay! Mali, Boss Mike. Mga utak, talangka, na mahilig sa pekpek. Yun. Ito na. habang nagre-report Oh. ng status ng mga Pilipino sa Dubai. Kita nyo, mga kababayan ko, minamasama nila. Gusto nga namin na ganyan yung ginagawa ni Pangulo para updated kami, talagang legit yung mga balita. Sa dami guwanson na mga fake news ninyo, nalilito ng taong bayan, tanga. Hindi mo ba alam na dahil sa inyo, puro fake news na yung daladala? Yung mga tao natuto nang gumawa ng fake news para i-post sa social media. Ang tao ngayon nalilito na kung sino paniniwalaan nila. Kaya ako, pabor ako na si Pangulo kahit maging reporter siya, at least legit yung sinasabi niya. Kaysa sa mga pukilang ina nyo. Puro kayo ka fake newsan, di ba? Boss Mike, nagmura ka. Nagmura ba ako? Di ko sinasadya. Sorry naman, mukhang nakapagmura yata ako. Hindi daw mura yon. Di ba, mga kababayan ko? Ganun, ayan, lutang din. Lutang din tong matanda na to. At sa Iran. Sa Iran. Wala talaga siyang solusyon. Kita nyo, wala daw solusyon.
Wala siyang foresight kasi. Oh, wala daw foresight. Oh, di ba? Tanga. Matanda ka na, tatanga-tanga ka pa rin. Diba? Tsaka, mga kababayan, Oh. kung walang perang pinapadala ng mga OFW, Oh. ay lalo naman po lugbok na ekonomiya natin. Anong connect nun? Oh, gagawin mo na naman na kunin ang emosyon ng mga OFW, bobo. Ganito sila magmanipula ng isip ng mga tao. Gagamitin yung mga ginagawa nyo na naibibigay yung tulong sa gobyerno, tapos biglang babanatan si Pangulo. Mga kababayan ko, eto, ayan oh. Sa ating mga negosyante, Oh, mga trader, kita nyo? huwag din Ayan ba yung walang solusyon? Yan ba yung walang plano? Yan ba yung walang ginagawa? Yan ba yung walang foresight? Kayong mga maninira, kayong mga bitter kay Pangulo, kayong hindi nyo matanggap na may magaling na presidente, kayong alam nyo na hindi na kayo makakabalik. Kaya kung ano-ano na lang lumalabas sa bunganga ninyo. Diba? Pare-parehas kayo nila Roque. Pare-parehas kayo ng mga vlogger na mga bababaho. Pare-parehas kayo ng mga vlogger na papangit. Diba? O, sa bagay, mga kababayan, karamihan naman ng mga DDS, pangit eh. O, tuloy. nyo sanang samantalahan ang sitwasyong ito. Kita Pinapaalala ko sa lahat na ang hoarding at ang profiteering ay labag sa batas. Correct. Para naman sa bahagi ng pamahalaan, simula sa Lunes, 9 ng Marso, pansamantala nating ipapatupad ang 4-day work week sa ilang tanggapan ng ehekutibo. Hindi kabilang dito ang mga nagbibigay ng emergency o pangunahing serbisyo gaya ng mga pulis, bombero, at mga tanggapan na nagbibigay ng frontline services sa publiko. Bukod pa rito, inaatasan ko ang lahat ng ahensya ng ating pamahalaan na magtipid at magbawas ng 10 hanggang 20% sa konsumo ng kuryente at gastos sa petrolyo. Pansamantala ring ipinagbabawal ang mga biyahe at aktibidad ng pamahalaan na hindi naman kinakailangan gaya ng mga study tour, team building activities o mga meeting na maaari namang gawing online. Para naman po sa ating mga kababayan na kasalukuyang nasa mga bansa sa gitnang silangan, Yan. DFA, DMW at OWA ay patuloy na nakikipag-ugnayan sa inyo upang mag-monitor sa inyong mga kalagayan. Nasimulan na po ang paglikas ng mga Pilipino na nais magpa-repatriate. At sa oras ligtas na ang pagbiyahe, mailikas na natin lahat. Mga Kita kababayan, hindi natin alam kung kailan matatapos ang kaguluhan sa gitnang silangan. Biktima tayo ng isang giyera na hindi natin pinili o ninanais. Hindi natin kontrolado ang digmaan, pero kontrolado natin kung paano natin poprotektahan ang Pilipino. Hindi ito ang pinakamalalang pagtaas ng presyo ng langis na naranasan ng ating bansa. Marami na tayong napagdaanan na pagsubok. At sa bawat pagkakataon, dahil sa ating pagkakaisa, pananampalataya sa Diyos, at malasakit sa isa't isa, nalampasan naman natin ang mga ito. Naniniwala ako na malalampasan din natin ang pagsubok na ito. Maraming salamat. Kita niya? Dinalaw tayo ni Jake Magnus. Hoy, Jake. Tinatanong ni Mima. Kailan ka raw sa kanya sasama? Paano yan? Trip pa naman daw ni Sarah bumiyahe ng bumiyahe. Oy, Sarah, itigil mo rin yung pagbibiyahe mo raw. Grabe, no, mga kababayan ko, no? Alam nyo na, pag DDS, mga engot-engot kasi. Di ba, no? Yan, mga kababayan ko, ang kaibahan. Ang kaibahan ni Pangulong Bongbong Marcos kay Sara Duterte. Ang Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan ko, dito tayo maniwala sa sinasabi. Hindi fake news. 'Di ba, Tiger? 'Di ba, Joby, Di ba, JQ? Ang Pangulong Bongbong Marcos ay hindi po fake news. Kaya kung gawin niya araw-araw ang pagbabalita, mas panonoorin ko ito. Kaysa panoorin ko yung kampo ni Duterte na walang ginawa kundi magpakalat ng mga maling impormasyon
maling balita para ipalamon sa kapwa DDS nila. Puro mga tatanga-tanga. Di ba? Oh, di ba mga kababayan? So paano? Elsa Brillante, Charlie Whiskey, Emily Basub, Tiger 99, Miss Au, Pachuchay, opo sa inyo pong lahat. Napapagod din ng Pangulo katulad ko. Di ba, Legaspi? Napapagod din ang Pangulo katulad ko. Sabi ni JCUB. Oh, talaga ba, Boss Mike, si Jake at Mima? Pwede bang magkaibigan lang sila? Pwede naman kasing pagka magkaibigan eh. Minsan meron ding bengbangan, di ba? Minsan nga mga kababayan, di ba, ay Morena, mas masarap pang kabengbangan yung kaibigan lang, di ba? Di ba? Anong promotor? True! Aaminin nyo. Hoy ha? Sa totoo lang. Oh. Minsan, mga kababayan ko, mas masarap kabengbangan yung kaibigan lang. Oh, totoo yan, mga kapapalakaw! Woo! Di ba? Oy, Joel Q, huwag kang magmalinis. Ako si Siting, oh, di ba, no? O, natatawa kayo, no? Sa lahat ng mga natawa rito, mga kababayan ko, ha? Oo, naalala nila. Oo, may naalalang mga kalokohan yan. Ha? May naalalang mga kalokohan yan. Di ba, Rebecca? Oo, di ba, Michael Alwag, ano? Di ba, Shai? Oo. Alam nyo, mga kababayan, dito sa channel na to, marami kayong maalala at ipapaalala ko talaga. Huwag nga ho tayong magkunwari, sabi nga nila. Na lahat ng mga sinasabi ko rito, mga kababayan, may katotohanan at meron po kayong maalala na nagawa nyo talaga. Yan! Yung pagkatapos mga kababayan na makipagbengbangan kayo sa kaibigan nyo lang. Pag uwi nyo mga kababayan, ano? Pag uwi nyo, nasa kotse pa lang kayo, nagdadrive kayo, nangingiti-ngiti kayo eh. Pag uwi nyo ng bahay, pag nakaharap kayo sa salamin, no? Ngingiti-ngiti kayong ganito eh. Habang inaalala nyo yung nangyari. Ay, nako. Anyways, mga kababayan, sana ay nag-enjoy po kayo ngayong umaga. Ako po ang inyong lingkod, mga kababayan, kasama po sila Tiger 99, mga vlogger po ninyo. Jake Magnus, opo, Mima Alicia, oo, at marami pa hong iba, mga kababayan. Opo, sana ho ay supportan nyo po sila. Kahit po wag na ho ako. Mga kababayan, mas mahalaga na supportan nyo yung mga kasama natin kaysa sa akin. Seryoso po, mga kababayan, ano? Muli, ako po ang inyong lingkod, Mike Cervera po, lagi nagsasabing, mahalin natin ang ating kapwa, ipagdasal po natin lagi ang ating bansa. Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi. Sa mandako ng mundo, naroon kayo. Siyempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat! Our beloved Boss Mike Cervera.